Mula sa pagturing sa kanya bilang isang walang kwenta, ng Zenon clan hanggang sa pagiging isang espesyal na antas na mandirigma, ito ang kumpletong kwento ni Maki Zenon. Isang babaeng ipinanganak na walang cursed energy, ngunit naging simbolo ng tunay na lakas. Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, si Maki Zenon ay itinuring na kahihiyan ng Zenon clan. Wala siyang cursed energy, wala siyang teknik, at tinawag siyang walang silbi, ngunit sa likod ng lahat ng panlalait, may isang katotohanang hindi nakita ng lahat, ang kanyang heavenly restriction, ang magtutulak sa kanya para maabot ang sukdulang lakas. Kasama ang kambal niyang si Mai Zenon, dinala niya ang bigat ng sumpa ng kanilang pamilya. Ngunit matapos ang trahedya, sakripisyo, at pagwasak sa mismong angka na umapi sa kanya, tuluyan niyang naabot ang kapangyarihang kapantay ni Toji Fushiguro. Sa laban kontra kina Naoya Zenon, Sukuna, at sa gitna ng kaguluhan ng Shibuya Incident, ipinakita ni Maki na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa cursed energy, kundi sa determinasyon at sakripisyo. Hindi lang ito kwento ng paghihiganti. Isa rin itong kwento ng pag-ibig, lalo na sa relasyon niya kay Yuta Okosu, at kung paano sila naging alamat sa susunod na henerasyon. Alamin ang buong detalye ng kanyang buhay, mula sa pagiging fraud watch hanggang sa pagiging alamat ng Jujutsu World. Si Maki Zenon ay lumaki sa loob ng Zenon clan na naniniwalang ang halaga ng isang tao ay nakabase lamang sa lakas ng kanyang curse technique. Dahil wala siyang cursed energy, itinuring siyang kabiguan. Grade 4 sorcerer lang ang opisyal na ranggo niya, kahit malinaw na mas malakas siya rito. Ang dahilan nito ay ang kanyang heavenly restriction, isang binding vow kung saan may kapalit ang kapangyarihan. Dahil kambal siya ni Mai, hinati ng cursed energy ang kanilang potensyal. Si Maki ay nawala ng cursed energy, ngunit nagkaroon ng pisikal na lakas na lampas sa normal na tao. Sa Tokyo Jujutsu High, nakilala niya si Yuta Okoso. Noong una, tingin niya rito ay mahina at pabigat. Ngunit nang makita niyang pinili nitong mabuhay at lumaban, nagsimulang magbago ang pananaw niya. Unti-unting nabuo ang respeto at damdamin. Sa Kyoto Goodwill Event, ipinakita ni Maki ang kanyang lakas gamit ang special grade curse tool na Playful Cloud, isang sandata na mas lumalakas depende sa pisikal na lakas ng gumagamit. Kahit wala siyang cursed energy, nagawa niyang makipagsabayan sa mga special grade curses. Ngunit sa Shibuya Incident, nasubok siya ng husto. Nakita niya ang tunay na sukdulan ng heavenly restriction sa pagdating ni Toji Fushiguro. Doon niya naunawaan na may mas mataas pa siyang mararating. Pagkatapos ng Shibuya, tinangka siyang ipapatay ng sarili niyang ama na si Ogi Zenon. Ikinulong silang magkapatid sa isang silid na puno ng cursed spirits. Doon naganap ang pinakamahalagang sakripisyo, ibinigay ni Mai ang kanyang buhay upang tuluyang mapalaya ang kapangyarihan ni Maki. Sa sandaling iyon, tuluyang nagising ang kanyang buong heavenly restriction. Naging katulad siya ni Toji, isang nilalang na hindi sakop ng mga domain barrier. Pinatay niya ang kanyang ama at winasak ang buong Zenon clan. Nang muling bumalik si Naoya bilang vengeful cursed spirit, nakipaglaban siya kay Maki sa bilis. Ngunit matapos ang pagsasanay at enlightenment sa tulong ng sumo wrestler na si Miu, at samurai na si Daido, naabot ni Maki ang bagong antas, kaya niyang makita ang kaluluwa, ng mga bagay at gamitin ang split soul katana sa buong potensyal nito. Sa huli, natalo niya si Naoya at tuluyang pinatunayan na mali ang lahat ng nanira sa kanya. Sa laban kontra kay Sukuna, nagawa pa niyang umiwas sa world cutting slash, isang teknik na pumatay kay Gojo. Nakipagsabayan siya sa hari ng mga sumpa kahit walang cursed energy. Pagkatapos ng digmaan, siya at si Yuta ay naging alamat. Ikinasal sila at nagkaroon ng anak. Sa paglipas ng 68 taon, kinilala silang pinakamalakas na sorcerers ng kanilang henerasyon. Ngunit dumating din ang trahedya, nauna siyang namatay kaysa kay Yuta. Ang kanyang pagkawala ang sumire sa puso ng kanyang asawa. Ngunit ang kanilang pamana ay nagpatuloy sa kanilang mga apo. At doon nagsimula ang panibagong henerasyon ng Jujutsu Kaisen.